lahat ng ito, hindi siya iniwan ng kanyang asawa. Nico, una sa lahat, kaya tanong nila bakit ginawa ni Nico yun? Pinagmamalaki niya yung kanyang pamilya. Nag-aano pa sila ng asawa niya, nagko-content pa sila. Bakit dumating sa puntong biglang may napanood na lang ang karamihan na video ni Nico kasama ang isang babae? Sabi ko nga po walang words na pwedeng magpabawas o So, syempre, napanood nyo na yan. Hello, I'm Jesse Flores Fishcraft, and hello po, Miss Nico Navidad, and I will be taking this topic as a faith healer and spiritual guidance sa inyo at sa mga tao na dumanas din na ganito. Basta mahaba itong topic na to. Sana papanood nyo na maayos. Hello po, Sir Nico Navidad, kung sakaling mapanood mo to, at sa misis mo. Good day po sa inyo. Ako po ulit si Jesse Flores Fishcraft. And now, the topic! Iti-take advantage ko lang kasi magandang lesson to eh. Sa maraming makaka-relate dito. Bigyan natin ng applause. Yes, that's it. Clap. Because that's how you handle a relationship like a boss. Siyempre, maraming ano dyan. Maraming mga... Napanood nyo naman na, di ba? Ito naman yung side ko. Sa kanila. I-ano naman natin yung common na salita like yung common na sa problem sa relasyon ang may gantong issue na cheating, common naman na talaga yon. Ayun. Alright, pero syempre hindi ito para gawing excuse ng mga kalalakihan. Alright? Para magloko and then suddenly mapapatawad na lang sila ng mga misis nila. So syempre, i-consider din natin ng malala ang side ng mga babae na nakakaranas ng cheating na nagawa ni Sir Nico Navidad. Okay po? So that is how you handle a relationship like a boss. Kasi yung video na yun matagal na. So kumalat lang ulit dahil of course ang nagpakalat nun. Sa totoo lang, hindi niya man sinabi kung sino, but I definitely know kung sino ang nagpakalat ng video na yun. Okay? And it's not a stranger. Hindi stranger. Or fan lang ang nagpakalat ng video na yun. Hindi niya sinabi, but I know, na sense ko, sa mata ni Sir Nico, may idea siya kung sino. Ayaw na lang niyang kumalat, ayaw na lang niyang gumawa pa ng mga drama to make excuses nga. Diba, hindi naman siya na-excuse. Inamin niya. Inamin talaga niya. He took it like a boss. Pero, hindi siya kagaya ng iba na inamin tapos proud pa. Siya hindi. You can clearly see the remorse, and the shame, the embarrassment na napilit niya para hindi lang sa sarili niya kundi dun sa asawa niyang mahal na mahal niya. So yun nga. Sabi ng iba na, nakita ko, sabi ng iba na kung hindi daw siya nahuli, hindi raw siya aamin. Diyan po kayo nagkakamali because his wife is so wise. And she is clearly not stupid. Hindi siya stupid. She knows it all along. That's the truth. Na-sense ko, sila lang makapag-confirm nito. She knows what her husband did. Alright? She knows what her husband did. She just, ano siya pala, kinonsinti rin niya, mister niya, ganyan-ganyan. Hindi to about sa mga critics. This is about me. Being a spiritual guy, that's how you handle a relationship. Ganyan po. At ganun po talaga ang length ng tunay na pagmamahalan. It doesn't matter kung ano yung pagkakamali. Siyempre may limitasyon yung pagkakamali. May limitasyon yung pagkakamali. Yun yung naging test nila. At imbis na maghiwalay sila, isa publiko yung away na yun. Inayos nila yun ng tahimik. May nagpakalat lang talaga. Yun yung naging issue. She's not stupid. She knows all it. Alam na niya lahat yan. Ayaw na lang nila ng drama. Dahil hindi papansin ng asawa ni Nico Navidad. Bagkos bumawi na lang siya ng bumawi. Guro, naging approach na lang ng sa totoo niyan, yung explanation ni Nico David, Natividad, ni Sir Nico, yung kanyang explanation, yun ay hindi po para sa asawa niya. Yun ay para sa inyong mga taong naniniwala at sumusuporta sa kanya at sa love team nila ng asawa niya. Because she knows it all along. Hindi lang siya nagsasalita. She's not stupid. Napakatalino ng asawa nito. She knows sa sobrang pagmamahala nilang dalawa, alam nilang isa't isa kung hindi okay or kung may ginagawang hindi maganda. At ganyan ang mangyayari sa mga si Nico Navidad,
Hindi niya sinisisi talaga. Sincere siya ron. Wala siya sinisisi. Hindi ako nandito para ipagtanggol or ano, dahil hindi ko naman kilala tong mga to. Gusto ko lang ding take yung opportunity na to kasi yung lesson na pinakita nila ay kailanganin din niya ng mga kliyente ko na sa Love Charm Dot, di ba? Ganyan po ang mangyayari pag ikaw ay napasama talaga sa mga maling tropa, sa mga maling barkada. Pag napasama ka sa mga ganun. Kaya si Nico David, nung nagawa niya yung pagkakamali niya yun, naikwento niya yun. Nakapagbigay na siya ng hint yan. At ang sinabi lang ng asawa niya, zip it, I don't wanna hear it. Bumawi ka na lang sa pagiging mabuting ama at pagiging mabuting asawa. They kept it a secret with their little young mom. Yun ang talagang hindi nakakalam. So, yung nagpakalat na yun, eh, napakasama mong tao. Napakasama mong tao. Laki ng inggit at insecurity mo sa sarili mo, kaya mo nagawa yan. I know who you are. At hindi ko lugar para ilabas kung sino ka. Pero may karma ka. Tandaan mo yan. May karma ka. At kung ano man yung karma nangyayari sa'yo, I'm the one who did it. Pero exchange topic na tayo. Alright? It's not about me being a faith healer, of course. Still witchcraft, but it's not about me. Yung lesson nila. Imbes na maghiwalay sila, kasi silang dalawa, seryoso sila sa isa't isa, tunay yung pagmamahalan nilang dalawa, at nanaig yung pagmamahalan nila. Yung sinumpaan nila, pinanindigan nila. Pero syempre, ang pagkakamali at mga temptation, meron pa rin niyang limitasyon. At si Sir Nico, hindi pa naman lumalagpas sa limitasyon niya, bumabawi na agad siya. Magkakamali pa to. Pero nasa kanilang dalawa na mag-asawa kung paano nila i-cope yun. And sa pagkakataon na to, they deserve an applause and respect and privacy. Hindi naman na natin para malaman yun. Kasi personalidad din, komedyante yan eh. Diba? Yun lang yung dapat na alam na, nakikita at ipapakita niya sa atin. Pero yung personal nilang buhay ng asawa niya, eh, hindi na dapat natin pakialamanan yun. Nandito lang ako kasi nga, yung lesson at yung wise and pagiging disenteng tao na dinisplay nilang mag-asawa, ayun ang dapat. That's the reason why I'm here. Because, yun nga, nobody's perfect, walang perfectong relasyon, at halos lahat po na nakaranas ng ganyan na uwi sa hiwalayan. Pero silang dalawa, they kept it, at sa kanila na yun. Kasi kahit sabihin nating common na yan na nangyayari sa mga relasyon, kahit common na yan nangyayari sa isa't isa, ay sa mga relasyon nga, sa bawat isa, eh, different stories, different characters, different personalities, and different outcomes. At nagkataon lang na sobrang ganda ng resulta ng kanilang pagpapataw sa isa't isa. Kasi nasinumpaan nila eh. Kaya nga sila nagpakasal in the first place. Yun ay pagsubok na sana'y huwag nang maulit. Yun yung dapat natularan. Yan ang sinasabi na social media influencer na marunong, kasi kung gusto lang naman papansin ni Nico David, sana siya na lang naglabas nun. Kasi may maraming ganun eh, na mga influencer na ganyan, na wala silang pakialam. Kung ano na lang basta may labas, basta sumikat lang sila. Walang pakialam sa tao. Gusto nila yung clout, yung init ng usapan. Kasi pag mainit ka at usapan ka ng tao, sikat ka at mayaman ka. No matter what you did, kung anong maging epekto niya sa mga kabataang nanonood. That's not how this two works. Hindi sila ganun. Siya ay komedyante at napakaraming taong napasaya. Sila ay content creator and sila ay komedyante. That's it. Pero kung paano nila, yun nga, sa kasamang palad, may gagong tarantadong demonyo na naglabas nun. Yun. Tsaka props sa kanya, hindi niya sinisising kahit na sino. He is not blaming the devil na siya ay tinukso. Yun. Kumbaga, meron siyang binatawag ng salta, pero at the end of the day, pinakasinabi niya nun, kasalanan niya, choice niya yun. Yeah, that was his mistake. I mean, the devil's not to blame. Choice niya yun. Took responsibility sa misaction na ginawa niya. Or misbehavior na ginawa niya towards sa misis at anak niya. At yun ay importante sa kanya kasi may anak siya. And that's good, man. For that, I applaud you. God bless you.
At yun na po yung lesson na dapat pa niya matutunan. Pero Nico, sa totoo lang, ito man sabihin ako sa iyo kung mapapanood mo man to Nico, Sir Nico, I'm also a fan. Alright? Pero, oo sige, tama yun na nagpakalalaki ka. Kasi, sinabi mo na ikaw lang talaga yan di ba? But the truth is, isa kang mabuting tao na kinakainggitan. Wala tayong dapat sisihin. Tama nga naman ikaw, wala kang dapat sisihin sa mga ginawa mong, sa nagawa mong yun, di ba? But the truth is, maging lesson na sa'yo at maging maingat ka na sa mga kasama mo. Dahil marami sa kasama mo, sa totoo lang, kahit kasama mo araw-araw yan ay may nasasabi sa'yo at inggit na inggit sa buhay na meron ka. Yun yung maging lesson mo. At hindi kawalan-mawalan ng mga taong ganyan sa paligid natin. Doesn't matter how close you are, doesn't matter how you grew up together. Pag meron na tayong nararating sa buhay at sila ay ganun pa din, ganun pa din sila, yun ay hindi, wala tayong karapatan i-judge sila. Pero yun ay maging wake up call na natin na baka hindi lang sila pinaparusahan ng Diyos. Baka talagang pinaparusahan nga sila. Hindi sila sinusubok lang, pinaparusahan sila sa mga kasalanan ginawa nila. That's why Nico Natividad, that's why you are so successful, you have a complete family, meron kang anak na sa'yo lang. Iisang anak lang pero sa'yo. Right? Iisang anak pero sa'yo yun. With a straight leg and hindi sakang. I mean, you're a good person, Nico David. You're a good person. And it's not all your fault. May fault ka, oo, dahil ikaw yun, actually. Kaya nga lang may mga tao na ginawa ka na masama at kung sino man nagpakalat ng video na yon na naglabas nun, kahit older events na yon ngayon lang nilabas. Kasi ingit na all those years. Aba. Alam mo, napaka-perfecto. Labasan nga natin ang yung ganun. Ingit yon, sir. Maniwala ka sa akin. Alam ko. Kasi, I can sense your soul. From this video afar, nang sasalita ka, Tanggalin niyo sa akin lahat. Spare niyo lang sa akin yung pamilya ko. Please, huwag mo na ilabas. Grabe ko magbabago ko. Nagmamaka ako sa kanya. Nakikipag-din ako sa kanya na alisin mo yung kung ano trabaho. is talking to God. Yun yung meron siya. Mayroon siyang Panginoon. Kaya He will be stronger. He will continue to be stronger and to be a loving husband and a loving father. Yan ang dapat tularan ng mga lalaki. Magpakalalaki. Magkaroon ng bayang. Well, syempre, napunta ka sa mabuting asawa Napunta sa mabuting asawa kaya magandang buhay ni Nico David. Sa mga inggit kay Nico David, napunta yan, hindi man perfecto yung asawa niya, mabuting tao yun. Kasi real talk to pasensya na kalalakihan sa karamihan sa inyo. Real talk to, hindi ako magiging sip-sips. Hindi ako naging sip-sip sa mga kababaihan. Pero real talk to, magiging successful kang tao bilang lalaki kung nasa tamang babae ka. At i-take credit ng kababaihan yun. Dahil totoo yun. Totoo yun. You want a happy life? You want a happy life? Get a happy wife. That's it. And I'm a paid healer, alright? I'm earning a lot. I have a good, wealthy life. Dahil na rin kay God, of course. Sa pagtulong sa tao, sa mga naniniwala sa akin, shout out. Hindi kayo mawawala sa akin. Hindi ko kayo makakalimutan. Acknowledge yung mga naniniwala sa akin bilang paid healer, mga napagaling ko, mga natupad ko ang wish sa mabuting paraan. Alright? Magandang buhay ko. But this is all just a void of just success without my wife. I'm the happiest person in the world because of my wife, the support she gives me. She gave and keeps giving me the support and the love, the respect, yung pag-guidance niya sa akin. That's it. Totoo yun. Kung gusto mo mabuting ng tahimik na buhay, doon ka sa tahimik na babae. Kung gusto mo ng toxic at pangit na buhay, doon ka sa toxic na taong pangit na babae na masama ng ugali, pagkasama-sama pa ng muka. Diba?
That's it. I'm not judging a person by its cover or mukha. But you get what I meant. And you know what I mean. Kung gusto mo ng magandang relasyon, doon ka sa mabuting tao makipagrelasyon. Nobody's perfect. Pero makipagrelasyon tayo sa mga tao na sumobra na ang sama ng ugali. Diba? Walang mangyayari sa buhay natin yan. Totoo yun. And take credit, girls, because it's true. It's true. Kung gusto ng lalaki, may mga lalaki na naging successful, mayaman, richer than me, of course. I'm not rich. Right? Wealthier than me, of course. Sa pagkapangit-pangit kong lalaking ere, may nagkagusto pa sa akin. Di doon pa lang, himala na eh. Kasama akong lalaki bago may kaganda ng asawa ko, di ba? Si Nico David, gwapo yan eh. Napakagwapong tao. Pero napunta siya sa swerteng sa babaeng maganda na eh, mabait pa. Eh sa ating mga pangit na lalaki, magkaroon tayo ng napakagandang jowa. Malin natin, huwag na tayong magloko pa. Ano pa bang hahanapin natin? Iisa lang naman yung mga yan. Iisa lang kayang ibigay sa atin sa alam yun ha, but yung ugali pa. Totoo yan mga lalaki yan. Kung gusto nyo ng masaganang tahimik na buhay, doon kayo sa babae na alam yung okay. Katulad ni Nico David, natividad. Kaya nga hindi niya maiwan yung asawa niya dahil alam niya, pagka nawala na yung asawa na yun, pag nawala na niya yung asawa na niya yung babae niya, yung kanyang pinakasalan, wala na siyang makahanap na ganun. At ramdam ko yun. Ramdam ko yun. Ramdam ko yung ganun. Pero makipagrelasyon ka naman sa Diyos ko naman, kasama na ugali, kasama pa na itsura, iiwan mo na yan. Yun yung inggit kay Nico David. Yun yung inggit kay Nico David, yung kinikwento ko. Yun. Laki ng inggit sa kanya nun. Yun yung nagpakalat. At alam ko, sa sense ko ngayon, talagang iwas na siya. Magbabawas siya lalo ng tropa. Yun ang dapat mong gawin. Hindi ko inuutusan ha. Hindi ko inuutusan. Pero, that is not what I think he will do. He's gonna do it. Mas lalo siyang magpo-focus sa asawa niya, lalo siyang magpo-focus sa anak niya. Babawi talaga to. In a length ng a good father would understand. Yun lang. At saka okay yun, di nagagawa ng drama yun. Yung asawa ni Nico David, di nagagawa ng kung ano ng mga kwento-kwento yun. Mahal niya yung si Nico David, di ba? Hindi naman sa kinukonsinti niya. Siyempre galit yun, nasaktan yun, di ba? Pero natapos na yan eh. Natapos na yan. Di lang ninyo alam mga tao. Na ngayon lang ninyo napanood yung video na yun. Pero don't share it guys. Pag panood nyo, di wala nang magagawa. Nasa internet na eh. Panoorin nyo. Pero huwag nyo nang i-share. Respeto nyo na lang yung privacy din. I know it's a useless pakiusap. Pero still, coming from me. Panoorin nyo na lang siguro. Pero huwag nyo na i-share. Huwag nyo na ipakalat. Walang magandang may tutulog. Okay? Wala. So yun lang. God bless kay Sir Nico Natividad sa kanyang misis. Napakaraming, sa nangyaring to, alam ko maraming mga endorsement. Maraming matutuwa kay Sir Nico. Yan, blessing na yun. Blessing in disguise na lang yun. Kumbaga yun napas nyo. Pati yung asawa ni Sir Nico David, napakadami yung blessing na lang sa sense ko ngayon. Napakadami talaga. Napakadami. Yun lang, sense ko lang din yung anak nila medyo may medyo may problema lang ng konti sa heart. Napakaliit lang, slight lang. Yung anak ko Sir David kasi medyo mahina yung baga ng konti. I'm sure may kaya naman, mayaman naman sila, nag-check up naman yan, mag-nebulizer kung sakaling ano. Pero yun lang, na-concern ko lang sa anak nila. Na hindi rin okay na masama yung pakiramdam hindi rin okay sa bata maging sobrang emotional lalo't malungkot kasi yung anak nila may tendency na ikain. Yun lang, sense ko lang. God bless po. Just for fish wrap.